Lumaki si Vladimir sa isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Ang kanilang pamilya ay nagmamay-ari ng iba't ibang negosyo, hotel, at mga gusali sa iba't ibang syudad. Bata pa lamang siya ay naranasan na niya ang marangyang pamumuhay, mamahaling sasakyan, malalaking mansyon at mga bakasyong sa ibang bansa ginaganap. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang kayamanan, may isang bagay na hindi mabili ng pera. Ang oras. Matagal nang may sakit ang ama ni Vladimir na si Gregorio. Ayon sa mga doktor, hindi na ito gaanong magtatagal dahil sa lumalalang kondisyon nito. Isang gabi, ipinatawag siya ng kanyang ama sa silid nito. "Anak," mahinang sabi ni Gregorio habang nakahiga sa kama. "Isa na lamang ang hiling ko bago ko tuluyang mawala." Umupo si Vladimir sa tabi ng kanyang ama. "Ano po yun, Dad?" "Nais kong makita kang masaya at magkaroon ng sariling pamilya. Gusto kong makita ang babaeng mamahalin mo at mamahalin ka rin ng totoo," ang sabi nito. At napayuko na lang si Vladimir. "Paano ko malalaman kung mahal ako ng isang babae dahil sa kung sino ako at hindi dahil sa pera natin?" Ngumiti ng bahagya si Gregorio at sabay sabing, "Iyon ang kailangan mong tuklasin, anak." Hindi nawala sa isip ni Vladimir ang sinabi ng kanyang ama. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon. Magpapanggap siyang isang ordinaryong tao upang malaman kung sino ang tunay na nagmamahal o magmamahal sa kanya. Iniwan muna niya ang kanyang mamahaling sasakyan at nagsuot ng simpleng damit. Lumipat siya pansamantala sa isang maliit na apartment at namuhay na parang isang karaniwang mamamayan. Isang hapon, napagpasyahan niyang kumain sa isang malapit na branch ng McDonald's. Pagpasok niya ng restaurant, ay agad niyang napansin ang isang babaeng abalang-abala sa pagdadala ng mga order ng mga customer. Nakasuot ito ng uniforme ng crew at halatang pagod na pagod, ngunit hindi nawawala ang ngiti sa mukha nito. Ang pangalan niya ay Sandra. Matapos umorder si Vladimir ng burger, fries at soft drinks, naghanap siya ng maupuan habang hinihintay ang kanyang pagkain. Sa kabilang banda, si Sandra naman ay nagmamadaling maghatid ng order sa isang customer na hindi niya namalayang may paparating sa kanyang harapan. "Excuse me po," ngunit huli na ang lahat. Nagbagkaan sila ni Vladimir. Tumapon ang soft drink sa sahig habang nagkalat ang fries at burger sa paligid. Napatingin ang halos lahat ng tao sa loob ng restaurant sa kanilang dalawa. "Naku sir, pasensya na po," gulat na sinabi ni Sandra habang mabilis na pinupulot ang mga natapong pagkain. "Ayos lang yun," sagot ni Vladimir habang tinutulungan siya. "Mukhang pareho tayong hindi tumitingin sa dinadaanan natin." Halos mapaluha si Sandra. "Siguradong magagalit ang manager namin sa akin. Pangatlong pagkakamali ko na to ngayong linggo." Napangiti si Vladimir. "Kung ganun, sabihin mo na lang na kasalanan ko rin." Napatingin si Sandra sa kanya. "Hindi po pwede yun. Mali ko talaga. Dahil dyan, hati tayo ng kasalanan." Napatawa si Sandra. Sa unang pagkakataon matapos ang insidente, bihira akong makakita ng customer na mabait pagkatapos mabangga ng crew, ang sabi ni Sandra. "Bihira rin akong makabangga ng taong marunong umamin ng pagkakamali," ang sabi ni Vladimir. Muling tumawa si Sandra. Dahil sa nangyari, nagpasya si Vladimir na umorder ulit ng pagkain at umupo sa parehong pwesto. Makalipas ang ilang minuto, lumapit si Sandra, dala ang bagong order. "Libre ko na po to para sa abalang naidulot ko," ang sabi niya.
Hindi ba mababawa sa sweldo mo yan? Tanong ni Vladimir. At ang sagot naman ni Sandra. Huwag niyo na lang po sabihin sa manager. Napangiti si Vladimir at nagpakilala ito. Ako nga pala si Vladimir. Ako nga pala si Sandra. Mula noon ay madalas nang bumalik si Vladimir sa McDonald's na yon. Sa una ay dahilan niya lamang ang pagkain. Ngunit kalaunan ay napagtanto niyang si Sandra na talaga ang dahilan ng kanyang pagbabalik. Unti-unti silang naging magkaibigan. Tuwing break ni Sandra ay nagkikwentuhan sila sa isang sulok ng restaurant o sa parke malapit doon. Isang gabi, habang nakaupo sila sa bench, nagbukas ng saloobin si Sandra at sabay sabing, "Alam mo, hindi madali ang buhay namin." Tahimik na nakinig si Vladimir. Ang tatay ko ay tricycle driver habang ang nanay ko naman ay naglalaba para sa ibang tao. Ako ang panganay kaya kailangan ko magtrabaho para makatulong sa pag-aaral ng dalawa kong kapatid. Napangiti si Sandra kahit may lungkot sa kanyang mga mata. Pangarap kong makatapos sana ng kolehiyo pero kinailangan kong huminto. Naramdaman ni Vladimir ang bigat sa kanyang mga sinabi. Balang araw matutupad mo rin ang mga pangarap mo, ang sabi ni Vladimir. Pagkatapos ng ilang segundo ay tinanong siya ni Sandra, "Ikaw naman Vladimir, ano ang kwento mo?" Sandaling natahimik si Vladimir. Doon nagsimula ang kanyang kasinungalingan. "Isa lang akong simpleng tao," sagot niya. "Nagtatrabaho ako sa maliit na auto repair shop. Wala na rin akong masyadong pamilya maliban sa tita kong tumulong sa pagpapalaki sa akin." Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Takot siyang malaman ni Sandra ang kanyang tunay na pagkatao. At tumango si Sandra. Kahit papaano, pareho pala tayong nagsisikap sa buhay. Lumipas ang mga linggo at naging mga buwan, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Sabay silang kumakain ng street food, naglalakad sa parke at nanonood ng paglubog ng araw sa tabing ilog. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo ring nahuhulog ang loob ni Vladimir kay Sandra. Isang gabi, habang magkasabay sila naglalakad pa uwi, ay huminto si Vladimir at sabay tinawag ang pangalan nito. "Ano yun?" ang sabi ni Sandra. "Mahal kita," ang sabi naman ni Vladimir. Napatigil si Sandra. Ilang segundo ang lumipas bago siya ngumiti. "Mahal din kita, Vladimir," sagot nito. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Vladimir na may isang taong nagmamahal sa kanya. Hindi dahil sa kanyang apelyido o kayamanan, ngunit kasabay ng kanyang kaligayahan ay ang isang katotohanang hindi niya maaaring itago habang buhay. Ang katotohanang siya ay si Vladimir Villanueva, ang tagapagmana ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. At alam niyang darating ang araw na kailangan niyang sabihin ang buong katotohanan kay Sandra. Masaya ang naging relasyon ni Vladimir at Sandra sa loob ng maraming buwan. Para kay Sandra, si Vladimir ang lalaking hindi niya inaasahang makilala sa kanyang buhay. Sa kabila ng simpleng pamumuhay nito, ramdam niya ang kabutihan at pagmamahal na ipinapakita nito sa kanya araw-araw. Para naman kay Vladimir, si Sandra ang unang taong nagmahal sa kanya nang walang hinihiling kapalit. Hindi siya hinusgahan nito sa kanyang estado sa buhay dahil ang alam lamang ni Sandra ay isa siyang ordinaryong empleyado sa isang maliit na auto repair shop. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalo ring bumibigat ang konsensya ni Vladimir. Tuwing nakikita niya ang ngiti ni Sandra, lalo niyang nararamdaman ang sakit ng pagtatago ng katotohanan.
Isang gabi, muli siyang pinatawag ng kanyang ama sa silid nito. "Anak," mahinang sabi ni Gregorio, "nakilala mo na ba ang babaeng gusto mong makasama habang buhay?" Ngumiti si Vladimir at sinabing, "Opo, Dad." "At mahal ka ba niya?" tanong ng kanyang ama. "Opo, sigurado ako," ang sagot naman niya. Napangiti ang kanyang ama at sabing, "Kung ganon, panahon na para sabihin mo sa kanya ang totoo." Napabuntong hininga si Vladimir. "Natatakot po ako, Dad," ang sabi niya. Ang pagmamahal na nakabase sa katotohanan ay mas matibay kaysa sa pagmamahal na nakatayo sa isang kasinungalingan. Hindi nakatulog si Vladimir ng gabing yun. Kinabukasan ay niyaya niya si Sandra na makipagkita sa parke at kung saan sila madalas mag-usap noong nagsisimula pa lamang silang magkakilala. Pagdating ni Sandra ay agad niyang napansin ang kakaibang seryosong ekspresyon sa mukha ni Vladimir at tinanong niya ito kung ano bang problema. May ilang segundong katahimikan bago nagsalita si Vladimir. "Sandra, may kailangan akong sabihin sa'yo." At tinanong naman siya ni Sandra kung ano yun. Huminga ng malalim si Vladimir at sabay sabing, "Nagsinungaling ako sa'yo." Nakakunot ang noo ni Sandra. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. "Hindi ako nagtatrabaho sa auto repair shop," ang sagot ni Vladimir. Lalong nagtaka si Sandra. "Kung ganun, ano talaga ang trabaho mo?" ang tanong nito. Tahimik na yumuko si Vladimir bago muling tumingin sa kanya. "Ako si Vladimir Villanueva. Ang pamilya namin ang may-ari ng Villanueva Group of Companies." Hindi agad nakapagsalita si Sandra. Pakiramdam niya ay tumigil ang mundo sa kanyang paligid. "Ano?" ang sabi ni Sandra. "Totoo lahat ng sinabi ko tungkol sa pagmamahal ko sa iyo, Sandra. Pero nagsinungaling ako tungkol sa pagkatao ko dahil gusto kong malaman kung may magmamahal sa akin dahil sa kung sino ako at hindi dahil sa pera namin." Napaatras si Sandra. "Kaya pala minsan parang may tinatago ka," ang sabi nito. "Sandra, pakinggan mo muna ako," ang sabi ni Vladimir. "Matagal mo akong niloko, Vladimir." "Hindi kita niloko. Natakot lang ako. Parehas lang yun." At nagsimulang pumatak ang mga luha ni Sandra. "Akala ko kilala kita," ang sabi ni Sandra. "Hindi ko alam kung alin pa sa mga sinabi mo ang totoo," kadugtog nito. Katapos sabihin yun, ay mabilis siyang umalis habang naiwan si Vladimir na walang manggawa kundi panoorin siyang lumayo. Mula noon ay hindi na sinagot ni Sandra ang kanyang mga tawag at mensahe. Hindi na rin siya nagpapakita sa mga lugar na dati nilang pinupuntahan. Lumipas ang mga araw. Naging mga linggo. At sa bawat araw na lumilipas ay lalo lamang nalulungkot si Vladimir. Samantala, si Sandra naman ay hindi rin naging masaya. Sa tuwing dumadaan siya sa parke kung saan sila unang nagkwentuhan ng matagal, naaalala niya ang lahat ng masasayang alaala nila. Naaalala niya ang lalaking nakikinig sa kanyang mga pangarap. Ang lalaking sumusuporta sa kanya. Ang lalaking minahal niya. Unti-unti niyang napagtanto na kahit nagsinungaling si Vladimir tungkol sa kanyang pagkatao, hindi naman naging kasinungalingan ang pagmamahal nito sa kanya. Isang araw ay nakatanggap si Vladimir ng balita mula sa doktor ng kanyang ama na lalong humihina ang kalagayan nito. Dahil dito, nagpasya siyang pumunta sa lugar
kung saan naging opisyal silang magkasintahan ni Sandra. Habang papalubog ang araw, ay tahimik siyang nakaupo sa kanilang paboritong bench. Hindi niya alam kung darating pa ba si Sandra. Lumipas ang ilang minuto hanggang sa may marinig siyang pamilyar na boses. "Matagal ka na bang naghihintay?" Ang tanong nito. Agad siyang napalingon. Nakatayo si Sandra habang nakatingin sa kanya. Unti-unting lumapit ang babae. "Pasensya ka na," sabi nito habang nangingilid ang luha sa mga mata. "Galit ako sa ginawa mo, pero mas nagalit ako sa sarili ko dahil hindi kita nabigyan ng pagkakataong magpaliwanag," ang sabi nito at bigla na lang tumayo si Vladimir. "Hindi. Ako ang dapat humingi ng tawad. Mali ang pagsisinungaling ko sa'yo," ang sabi naman nito. Napangiti si Sandra at sabay tanong, "Pero mahal mo ba talaga ako?" Walang kahit anong kasinungalingan ang makakapagpabago sa sagot ko. Lumapit si Vladimir at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Mahal na mahal kita, Sandra." At napaluha si Sandra at sabay sabing, "Mahal din kita." Sa wakas, ay muling nagtagpo ang kanilang mga puso. Pagkaraan ng ilang buwan, ay pinakilala ni Vladimir si Sandra sa kanyang pamilya. Laking gulat ni Sandra nang makita ang laki ng isang mansyon ng mga Villanueva. Ngunit agad siyang tinangkap ng mga magulang ni Vladimir. Labis na natuwa si Gregorio nang makilala ang babaeng nagpabago sa kanyang anak. "Salamat sa pagpapasaya sa anak ko," sabi nito kay Sandra. "Hindi ko po siya minahal dahil sa pera ninyo," sagot ni Sandra. "At iyon mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang tamang babae para sa kanya." Hindi nagtagal ay nagsimula na silang magplano ng kanilang kasal. Sa araw ng kanilang kasal, hindi napigilan ni Gregorio ang mapaluha habang pinapanood ang kanyang anak na ikinakasal sa babaeng tunay na nagmahal dito. Natupad ang kanyang hiling at habang magkahawak kamay na nakatingin sa isa't isa sina Vladimir at Sandra, alam nilang nalampasan nila ang pinakamalaking pagsubok sa kanilang relasyon. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dami ng pera, laki ng bahay o halaga ng ari-arian. Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa katapatan, pagtitiwala at kakayahang magpatawad. At mula noon, namuhay ng masaya sina Vladimir at Sandra, handang harapin ang anumang pagsubok ng magkasama. At tulad ng mga kwentong puno ng pag-asa at pagmamahal, namuhay sila ng masaya magpakailanman.